Yan po, magandang hapon po sa inyong lahat at maulan na hapon po. Ayan. At binabati ko po kayo ng magandang hapon. Saan man kayo sulok naroon ngayon, saan man sa mapaibang bansa man, ayan, o sa loob at labas ng ating bansa ay binabati ko po kayo. At ating tatalakayin ang mga iba't ibang uri ng agimat at anting-anting. Marami pong tinatawag na agimat at anting-anting. Marami pong mga purpose at tangan. Merong agimat sa lihis bala, may agimat sa hindi putok ang armas. Yan. May agimat sa gamutan, mga kapatid. At pamproteksyon sa ating katawan, physical at spiritual. At ngayon ay ating tatalakayin ang iba't ibang uri ng agimat o anting-anting. Ito po, mga kapatid, ay ginamit din ng mga sinaunang mga bayani. Yan, tulad ni Dr. Rizal, Andres Bonifacio, yung mga dating sinakop tayo dito na mga Espanyol. Yan, at mga Hapon. Yan, at ito ay gumagamit din sila ng mga amulet o anting-anting na tinatawag. Yan. At marami ang klase ng anting-anting na mga kapatid, na purpose. And kasi ako may mga gamit ako na mga amulet. Ang purpose lang yan, mga kapatid, ay panggamutan lang. Hindi ko yung ginagamit sa mga pampalihis ng bala, pampalihis na hindi po potong armas. Hindi po, sapagkat ang mga tangan ko ay about sa spiritual lang. Spiritual lang ang aking tangan ng aking mga gamit na iyan. At ating tatalakayin ngayon, mga kapatid, ang iba't ibang uri. Yan. Bahagi na ng kulturang Pilipino ang paniniwala sa kakayahan at galing na taglay ng mga agimat, anting-anting, bagamat ito ay hindi orihinal na nagmula sa atin. Ito ay ina-adapt natin sa ating kultura at nagagawa ng mga Pinoy. Ayan. Ang mga anting-anting. Ayan. Ito po ay bahagi ng ating kulturang Pilipino. Ayan. Maraming kakatawa o kakaibang paraan ng pagkuha ng mga agimat at anting-anting. Palasap dito ang kwento ng isang matandang ermitanyo na kailangan mong tulungan upang ikaw ay pagkalooban ng anting-anting o agimat. Sa ibang version, ito ay nakukuha mula sa kalikasan, tulad ng pagkakuha nito sa puso ng saging habang ikaw ay nakanganga. Mayroong ding kwento ng pakikipagtunggali sa mga maligno, engkanto, gaya ng kapre, tikbalang at diwende para makuha mo ang mga ninanais na anting-anting at agimat. Ang mga tinatawag po na yan na aking mga sinasambit o binanggit, mga kapatid, ayan po ay mga tinatawag na mutya ng kalikasan. Marami pong uri ng mutya ng kalikasan na ipinagkaloob. Ang mga nagtatangan po ng mga mutya ng kalikasan na yan ay mga engkanto. Mga engkanto, yan, mga kung ano man na mga uri ng elemento ang pinagkakalooban ng mga ganyang klaseng mutya. Dahil po, mga kapatid, yan po ay pinagkakaloob kung ikaw ay may mabuting intensyon o hangarin sa iyong kapwa. Ngunit pag ikaw ay masama ang iyong budhi, ay hindi po pinagkakalooban ng mga ganyang na mga iba't ibang uri ng mutya, sapagkat may dahilan po ang mga nagkakaloob niyan, dahil maaaring pwede mo itong gamitin sa kasamaan at pag-aabuso ng kapwa. Yan po, mga kapatid. Kaya bihira lang po ang mga taong napagkakalooban ng mga mutya na kinakalap kung saan-saang bundok, yan, ilog, batis, talon, o saan mang kabukiran iyan, ay bihira lang kayo makakahanap yan pag kayo ay kumakalap. Ayan. Magkakaiba ang bisa ng anting-anting sa agimat.
Sa English, ang anting-anting ay tinatawag na amulet. Ito ay karaniwang nasa anyo ng medalyon. Yan. Ito mga kapatid, ang mga amulet na ito yung ipapakita ko yung sample ng amulet. Yan. Ito mga kapatid, ang amulet na ito ay 4 na piraso. Ito ay ibinigay sa akin ng ng kakilala kong antingero sa Quiapo. Ito ay tinatawag na amulet. Pero ano ito mga kapatid, ang anting-anting ito sa Tagalog. Yan. 4 po ito na ibinigay sa akin at pinadala sa GNT. Yan. Ito ay tinatawag na amulet. Yan. Sa English. Yan. Ang tinatawag na. Ito naman ay nagbibigay ng proteksyon sa nagmamay-ari nito. Samantala ang agimat naman o talisman sa English ay nagbibigay ng kakaibang kapangyarihan. Ang sinumang humahawak nito sa iba't ibang hugis at anyo. Yan po mga kapatid, ay may iba't ibang uri po ng klaseng mutya na iba't ibang klase. Magkaiba kasi ang amulet at saka ang mutya. Ang mutya po mga kapatid ay may iba't ibang hugis po yan na ang nagtatangan o humahawak yan ay ang mga elemento tulad ng etong batong omo. Ang bato omo po ay nasa gawa ito ng kalikasan. Ito ay mga pagmamay-ari nito ng mga elemento. Yan, ito ay bihira lang ito makita ang batong omong itim kaysa sa bato omong puti. Ayan po. Kahit pukpukin po ninyo ito ng maso maghapon ay magsasawa kayo sa kakapukpok ng maso kung inyong susubukan ang bato omo na ito. At ito ay mga tinatawag na mutya ng kalikasan at papakita ko sa inyo ang mga legit na wangis ng mutya ng kalikasan na ipinagkaloob sa akin na mga na mga elemento habang ako'y kumakalap sa iba't ibang bundok. Ayan. Maraming uri ang mutya na legit at aking ipapakita sa inyo at kukunin ko lang doon sa aking mga itinatagong baul. Ayan. Saglit lang mga kapatid. Ito mga kapatid ang tinatawag na mga agimat. Magkaiba kasi ang anting-anting sa agimat o ang amulet at sa magkakaiba ang tinatawag na anting-anting sa agimat. Ang agimat po ay kung dito sa atin ay ang mga mutya. Yan po ang mga mutya na yan ay bihira lang po makita at papakita ko ang mga sample ng mga legit na mutya na hindi nakikita, hindi ginawa ng tao o hindi inukit. Kaya mga kapatid, ang mutyang ito ay nanggaling sa kaibigan ko sa Mindanao na ipinadala sa akin, ang tinatawag na agimat ng bagungon. Yan mga kapatid, yan po ay tinatawag, hindi po yan ginawa ng tao. Yan po ay legit na agimat sa bagungon. Yan po ang agimat ng kalikasan. Kalikasan po ang gumawa nito, hindi po gawa ng tao, hindi po ukit. Ayan mga kapatid. Itong pangalawa ay ang agimat ng kabibe. Yan. Hindi yan mga kapatid ginawa ng tao. Ayan. Kahit tignan ninyo yan mga kapatid. Yan po ang legit na mutya ng kalikasan. Bihira lang po ang mga taong pinagkakalooban nito na may mga mabuting puso at na may mga mabubuting hangarin sa ating kapwa. Ayan, kung masama ang intensyon mo ay hindi ka pagkakalooban. Meron kasi mga kapatid ay pinagkakalooban ng mga ganito, ng mga mutya o anumang klaseng amulet ay ginagamit sa kasamaan, ginagamit sa pagnanakaw, ginagamit sa kung anong katarantaduhan ng mga gumagawa ng kasamaan, ginagamit sa pang-aabuso sa kapwa. Mali po yun mga kapatid. Kaya po bihira lang po pag binigyan o meron kayong nakita na mga mutya ng kalikasan na may mga wangis o may mga mukha o wangis, yan po ay may mga nagmamay-ari po niyan. At yan po pag nakita po ninyo ay kunin po ninyo dahil po ay dahil po ay yan po ay may mga nagmamay-ari diyan. Yan.
Ang tanga naman ito mga kapatid ay sa mga mahigpitang labanan. Ito rin ang mga sinaunang ginagamit ng mga sundalo dati. Yan, mga sundalo, mga scout ranger. Yan, ito yung ginagamit sa kabal. Dahil ang kabal ng bagungon ay matigas ito. Ang kabal ng bagungon. Ito naman mga kapatid, ang sa kabibi naman ay panghalina ito sa negosyo. Ito ay ang mga mutya na ito ay mga tinatago ko at aking pangsariling gamit lamang. Ito naman mga kapatid, ang nagtatanga nito ay ang kapre, mag-asawang kapre, at papakita ko ang mukha ng mag-asawang kapre na babae at saka lalaki. Ito ay madalas ko ring nauutusan minsan pag ako'y nasa gamutan. At tinatawag ko ang mga ito pag merong gustong ang mga gumagambala sa aking pasyente ay kung gusto kong ipakastigo o bigyan ng pasakit sa aking mga alaga ay tinuutusan ko po yan mga kapatid, lalo sa kumbati spiritual. Ito po ang lalaki na nagmamay-ari. Ito po kasi mga kapatid, ito po ay tinatawag na tabako ng kapre na ipinagkaloob lang din sa akin. Ito, yan yung lalaki na kapre. Yan, at ito naman yung babae mga kapatid. At ating ipapakita, ayun yung lalaki. At ito naman yung babae. Ayan ang mukha, yan. At yan yung bunganga. Ngayon ko lang ipapakita yan sa inyo mga kapatid. At ito yung lalaki. Ayan yung lalaki, yung mata niya, dalang mata at bunganga. Yan po ay itinatago ko po ito mga kapatid. Ito po ay tunay na mga mutya. At ito naman ay ang salangka. Yan. Mutya naman. Yan po ang mga agimat ang agimat naman sa langka ay maganda ito sa mga negosyo panghalina. Itong mga agimat ng kalikasan. Ayan, magkakaiba kasi ang mga niyan, ang mga kakayahan at lakas ng mga yan. At ito yung buto ng atis. Yan, buto ng atis ito mga kapatid na naging bato. Yan po ay nakuha ko nung pumunta ako diyan sa likod doon sa tinatawag na lugar na yan na may papunta sa bahay ng lola ko at may bundok pababa. May mga atis diyan, doon ko nakuha itong buto ng atis. Itong agimat sa ng atis. Yan. At ito naman ay buto ng tinatawag ito sa amin na kamansi. Yan, buto ng kamansi yan mga kapatid. Yan po yung niya no. Yan po yung parang binalatan. Ito'y nakuha ko nung nasa tapat ng bahay ng aking lola. Ito yung ng kamansi. Yan. Napakarami kung tutuklasin lang ninyo ang mundo ng spiritual ay napakahiwaga po mga kapatid. Ito naman ay ang kabibi. Yan. Bihira lang ninyo makita ito mga kapatid. Itong agimat sa kabibi. Yan, ito na may mga panghalina din sa mga nakaka-attract ito mga kapatid sa mga negosyo. Itong kabibi. Yan. At marami pa mga kapatid na mga agimat na ito lang isa sa sa langka, mutya ng langka. Maraming agimat sa tutuusin lang kung marunong lang kayo maghanap kung saan man naroroon ang mga yan ay kahit saan pwede kayo magkalap. Pwede rin sa tabing dagat, sa ilog, yan, sa mga sapa. Marami pong mga mutya kung kayo ay pagkakalooban na makakita ng mga ganyan. Dahil bihira lang po ang mga taong na pagkakalooban ng mga mutya. Yan.
At narito ang mga listahan ng mga anting-anting at agimat na nakikita sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Paalala lamang ay hindi po binibenta ang mga gantong uri ng agimat o anting-anting mga kapatid. At binabahagi ko lamang po ito para dagdag kaalaman sa inyo at sa mga nag-request nito. Ako po mga kapatid, yung mga yung mga mutya o agimat na ipinagkaloob sa akin ng mga iba't ibang kakilala ko na mga manggagamot o mga antingero ay hindi ko po ibinebenta yan mga kapatid. Yan po ay koleksyon ko yung mga yung mga mutya para in case emergency ay may pangdepensa sa katawan. Yan mga kapatid. At marami ring tulong yan ang agimat o ang amulet na yan tinatawag. Unang-una ito mga kapatid, udom ng mga Bicolano o sa taga-Bulag. Nagbibigay ang kakayahan ng taga-Bulag o maging invisible sa paningin ng mga taong iyong iniiwasan. Ito po mga kapatid, iba't iba po kasi ang tangan ng mga amulet o anting-anting. Meron po mga taga-Bulag po, depende po sa mga dinadasal niyan. Kasi pag bumili ka ng mga amulet mga kapatid ay meron niyang mga dasal. Meron niyang mga dasal na iba't ibang orasyon. Yan po ay mga tinatawag na taga-Bulag. Hindi ka po makikita ng iyong mga kalaban kung ikaw ay hahanapin. Yan po ay tinatawag na taga-Bulag. Yan po mga kapatid, yan po ang kalimitan sa mga alagad ng batas na may alam sa spiritual. Yan po ang mga ginagamit nila tulad ng mga scout ranger, yung may mga alam. Yun po ay sila kahit naglumalakad po, yung mga yan ay hindi po ninyo malalaman ang mga kinikilos niyan. Dahil po ang ibang mga alagad ng batas ay meron po may mga tangan din. Ewan ko lang sa iba, pero ang lahat ng mga kakilala kong mga alagad ng mga batas na nakakwentuhan ko rin minsan ay may mga tangan din silang mga amulet. Yan tinatawag na may mga taga-Bulag, mga tagulilong. Yan po ay hindi po sila makikita ng kanilang mga kalaban. Kahit pasukin ninyo nila ang kuta ng mga kalaban nila ay hindi po nalalaman ng kanilang mga kalaban na sila pala ay pinapasok na. Yan po ang mga tinatawag na udom o taga-Bulag o tagulilong. Ayan. Sa gabi uwiga. Ang sinumang mayroon nito ay hindi mababasa ng ulan kahit na susuungin niya ang bagyo. Yan po ang tinatawag na mutya ng gabi. Pag ikaw po ay may mutya ng gabi o kung may bunga doon na naging bato, ang bunga ng gabi o tinatawag na wiga. Yan, kunyari ito yung gabi, tapos dito yung sa ilalim niya, yung sa puno. Pag yan po ay naging bato ay kukunin po ninyo yan. Dahil po mga kapatid, ang gabi po ay hindi po nababasa ng ulan. Yan po ang agimat ng gabi. Yan. Kahit anong ulan, ang mga balat mo ay hindi nababasa. Ang yung damit ay hindi nababasa. Tumatagas lang ang basa sa yung katawan, ngunit hindi. Pero tuyo ang yung katawan pag meron kang tangan ng may tangan ng o agimat ng gabi. Yan. Sa tagahupa, ito naman mga kapatid, ito ay may kakayahang paamuhin ang mga isang taong nagkakagalit. Yan po ay tinatawag na pampalubag loob. May mga mutya ding, may mga agimat din kasi umutya ng kalikasan na may mga pampalubag. Meron din sa mga amulet o tinatawag na anting-anting, meron ding may mga pampalubag loob. Yan, yan po, kahit ano pong galit ng tao sa iyo ay nawawala po ang galit nila. Yan. Ito naman ang pulang korales. Isang uri ng koral na nagsasabing may kakayahang humigop ng swerte sa paligid. Yan po mga kapatid, ang mabihira lang po kayo makakita ng pulang korales. Yan po ay nakikita sa pinakailalim na dagat. Yan mga kapatid. Ang karbungko, tinatawag na trabungko. Ito ay pinapaliwala ang nasa pag-iingat ng mga ahas. Ang batong ito ay mainam sa mga treasure o hunters dahil
dahil ito ay umiilaw kapag nakatapat sa isang lugar na may nakabaong ginto. Yan po, kunyari po ang ano po ng trabungko ay itong trabungko. Yan mga kapatid. Ito naman mga kapatid ay ibinahagi lang to sa akin. Yan. Pag yan po ay itinapat ninyo sa may mga sa ilalim, kunyari ito po yung itlog ng trabungko o ang mutya ng ahas. Pag itinapat po ninyo ang agimat ng trabungko na ito sa ilalim na may pinagbabaunan ng lupa, ay umiilaw po ito. Ibig sabihin po niyan mga kapatid ay may nakabaon pong kayamanan diyan sa loob sa loob o sa ilalim ng lupa na pinagtatayuan mo kung umiilaw ito sa tapat nito. At ito po ay kalimitan ginagamit ang agimat ng trabungko ng mga treasure hunters, sapagkat nalalaman nila na pag nakatapat sila sa may nakabaong yaman ay umiilaw yan mga kapatid. At bihira lang po kayo makakita ng mga trabungko, yung mutya ng trabungko o agimat ng trabungko, dahil ngayon marami na ngayon naglipa ng mga peke na gawa-gawa ng mga tao mga kapatid. Ang taguliwas, hindi katatablan ng bala ng baril o kahit anong armas na nakakapinsala ang sino mang magtataglay nito. Iba't iba pong klase na satangan ng ating amulet o ano mga kapatid o ang mga mutya ay iba't iba po ang ano niyan, ang tangan o tinatawag na iba't ibang tangan o iba't ibang purpose ng mga ito. Pag ikaw po ay may, kunyari ang manggamit mo ay ang amulet mo ay may taguliwas, ay pag ikaw ay binaril ay ano po mga kapatid ay iiwas lang po ang bala sa iyong katawan. Ngunit kung dapat po mga kapatid ay meron kang paniniwala sa taas niyan. Yan mga kapatid. Ang kabal, ang taong may taglay nito ay ditatablan ng sandatang may talim tulad ng kutsilyo, itak, bolo, samurai o sibat. Yan mga kapatid. Ang mga kabal po ay may mga iba't ibang klase ng kabal. May kabal sa kabal sa balat, kabal sa buto, kabal sa katawan. Marami po, kung sa spiritual po ay marami pong klaseng kabal sa ating katawan mga kapatid. Marami pong klaseng kabal. Ang agsam, ito ay isang uri ng baging na tanging sa mga kagubatan lamang ito makikita. Sa Mindanao ay matatagpuan itong ginagawang bracelet na may kakayahang magtaboy ng mga masasamang espiritu, engkanto at mga laman lupa. Ito mga kapatid, ang bato baging na aking ipapakita sa inyo ay ipinagkaloob sa akin ng aking kabrad sa Mindanao na ang tinatawag na bato baging. Ito yung tinatawag na bato baging mga kapatid. Baging siya na naging bato. Yan. Ito ay klase ng ugat ng puno ng kahoy na naging bato siya mga kapatid. Yan po ay tinatawag na bato baging. Yan. May kakayahan pong makapagtaboy ng mga masasamang espiritu, elemento o laman lupa. Yan po mga kapatid ang katotohanan dyan. Ito naman ang pamako. May kakayahang paparalisahin ang mga taong nakakaalitan o sino mang naisin. Yan po ang tinatawag na pamako mga kapatid. Yan po ay pamarusa na gumagamit yan ay mga kaliwa. Yung mga taong may galit, kung taong nagkaaway kayo niyan at may alam sa mga pamamaraan ng pamako na yan, ay mapaparilisa ang taong kanyang kaaway o kalaban. Yan po ay gawain ng mga mga kapatid, yan po ay mga gawain ng mga kaliwa. Yan. Ay masama po ang mga ganyang gawain mga kapatid na gumagamit ng pamako para pamarusa sa kapwa, para para makapanakit ng o makabigay ng pasakit sa mga taong may galit o iinisan mo. Masama yun mga kapatid na gumamit ng mga pamako. Ito naman mga kapatid ay pangil ng kidlat. Ayan. Ang tatakpan ko ang aking mga mutya.
pangil ng kidlat naman ay ating tatalakayin ngayon mga kapatid. At napakaganda rin itong topic, ang pangil ng kidlat. Matatagpuan sa lugar na tinamaan ng kidlat at hindi nasusukat ang lakas ng pangangatawan ang pinagkakaloob ng sinumang nagmamay-ari. Ayan. Yan ang tinatawag na kidlat at ating ipapakita ngayon dito. Ito mga kapatid, nung baguhan pa lang ako sa spiritual ay mga kapatid, nilimusan ko ito, yung pangil ng kidlat na ito. Yan po ay nilimusan ko lang sa kakilala kong antingero dyan sa Aklan dati. Nasa 2K yata yung limos ko dito nung hindi pa ako masyadong bihasa sa larangan ng panggagamot, at ngayon ay tangan-tangan ko pa rin. At sa susunod na kung may plano ako na ipalimos sa iba ang aking mutya ng pangil ng kidlat na ito, ay ipapalimos natin sa mga nais lumimos ng ating gamit na pangil ng kidlat. Yan po ay legit po mga kapatid, nadikit po sa magnet yan. Yan mga kapatid. Ang libreto naman ay nagtataglay ng sumpa na maaring malaki o maliit, at hugis ito ay kwadrado na may bilog na may trianggulo o may bahabang aklat. Yan po ay tinatawag na libreto. Yan. An insignias, kapirasong tela na sagradong dasal at orasyong nakasulat. Tulad nito mga kapatid, yan po ay tinatawag na talandro. Kunyari may mga orasyon dyan sa katawan o may mga design dyan na may mga oras sa katawan yung damit, yan po ay tinatawag na insignias o tinatawag na talandro. Yan, may mga talandro na panyo, may talandro na damit, may talandro na na shorts. Kung depende sa mga taong gumagawa ng mga ganyan mga kapatid. Upang maging mabisa ang isang agimat at anting-anting, ang mga ito ay kinakailangang konsagrahan o buhayin sa tamang oras sa araw ng pagganap at sa kaaalagaang pakainin ng mga orasyon at dasal. Ang mga agimat at anting-anting ay karaniwang pag-aari ng isang tao na kinakailangang ipamana sa kanyang panganay na anak o lalaki o sinumang kapamilya. Ito ay patuloy na nagpapasalin-salin sa bawat henerasyon. Ang tagapagmana ay kailangan sundin ang mga patakaran sa tamang paggamit nito, dahil kung hindi, ang bisa ng agimat at anting-anting ay mawawala. Ang agimat at anting-anting ay higit na malakas sa panahon ng Kwaresma o Semana Santa. Kailangan din magsagawa ng panibagong ritual o dasal sa mga panibagong iyon upang maging mas mabisa ito at epektibo. Ayan mga kapatid, ang mga pamamaraan dyan sa mga iba't ibang uri ng agimat at anting-anting. Ayan po aking pong ipinakita ang aking mga mga mutya at agimat na yan po ay yan po ay pang sariling gamit ko na ginagamit ko sa panggamutan. Yan po kasi po may mga ibang tao kasi mga kapatid na nagkakaroon ng mga mutya o kung ano may mga anting-anting silang tangan ay ginagamit nila sa kasamaan, tulad ng pagnanakaw, yan, paglalamang sa kapwa, pang-aabuso sa kababaihan. Kaya minsan po mga kapatid ay sila po ay napapahamak. Sila rin po ang napapahamak sa kanilang buhay dahil umaasa sila sa bisa at kapangyarihang taglay nito. Ngunit pag ginamit niyo ito sa kasamaan, kayo ay mapapahamak at ipapahiya ng inyong gamit na iyan. Yan po mga kapatid, sa aking vlog na ito, na may magustuhan ninyo ang aking topic na ito. At hanggang dito na lang po mga kapatid, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.